Tayo po ay magpapasimula na sa paggagawad ng ritual sa katawang lupa po ng ating kapatid na Epifanio de la Cruz. Tayo po ay magpapatuloy. Mga minamahal na mga kapatid, ang seremonya pong ito ay ating isinasagawa upang lalo pang maipahayag ang katotohanan tungkol sa buhay ng tao, lalo na ang lahat ng mga tunay na sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo. Gayun din ay maipaalala at mapanghawakan natin ang pangako ng Diyos na tiyak na patutunguhan doon sa piling ng Panginoon na itinuturo ng banal na kasulatan. Dahil dito patuloy nating pagbulay-bulayan ang mga katotohanang ipinapahayag ng banal na kasulatan. Sinabi ni Jesus, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay, ang nananalig sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at nananalig sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Alam kong hindi natutulog ang aking tagapagligtas na sa akin magtatanggol pagdating noong wakas. Pagkatapos na maluray itong aking buong balat, ang Diyos ko'y mamamalas kahit laman ay maagnas. Sila'y aking mamamasdan, mukha ang makikita ng sariling mga mata at di ng sino mang iba. Ang puso ko'y nananabik na mamasdan ko na siya." Wala tayong dalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadala pag alis dito. Talos natin na kapag nasira ang toldang tinatahanan natin ngayon, ang ating katawang lupa, tayo'y may tahanan sa langit na hindi nasisira. Isang tahanan ginawa ng Diyos at hindi ng tao. Habang tayo'y nakatira pa sa toldang ito sa katawang lupa, tayo'y namimigati, dumaraing, hindi upang mawala ang katawang panlupa, kundi upang mapalitan ng katawang panlangit. At sa gayon, ang buhay natin ay may katapusan ay mapalitan ng buhay na walang hanggan. Ang Diyos na rin ang nagtalaga sa atin para sa pagbabagong ito at ipinagkaloob niya sa atin ang Espiritu bilang katunayan na babaguhin nga niya tayo. Kaya't laging malakas ang loob natin. Alam natin na habang tayo nasa tahanang ito, ang ating katawan hindi mapapasa atin ang tahanang galing sa Panginoon. Namumuhay tayo ayon sa pananalig sa Diyos, hindi sa mga bagay na nakikita. Malakas nga ang loob nating iwan ang katawang ito na ating tinatahanan upang manirahan sa piling ng Panginoon. Kaya naman, ang pinakananais natin ay maging kalugod-lugod sa Kanya, sa katawang ito, o doon man sa langit. Mga kapatid, ibig naming malaman nyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na hindi po lubos na magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya naman naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang lahat ng namatay na nanalig kay Jesus upang isama sa Kanya. Itong aral ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo, pagparito ng Panginoon, tayong mga buhay ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw ng iyon, kasabay ng malakas na utos ng tinig ng arkanghel at tunog ng trompeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Bubuhayin muna ang mga namatay at nanalig kay Kristo. Pagkatapos tayong mga buhay ay titipunin niya sa ulap at isasama sa mga binuhay upang salubungin sa papawirin ng Panginoon. Sa gayoy makakapiling niya tayo magpakailanman. Kaya mga mag-aaliwan kayo sa pamamagitan ng mga aral na ito. Mga kapatid, ang lupa pong ito ay nagpapaalala sa atin ng katotohanan na tayo bilang tao ay nilalang ng Diyos mula sa lupa o alabok. Pagdating ng kamatayan, ang ating katawang lupa ay magbabalik din sa alabok. Kaya't ang gagawin natin paghahagis ng lupa ng sabay-sabay ay simbolikong ipinapahayag o pagpapahayag na inilalagak natin ang katawan ng ating kapatid na Epifanio sa lupa o alabok pagkat doon siya nagmula. Sapagkat kalooban ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, na aalisin sa sanlibutan ito ang kaluluwa ng ating kapatid na Epifanio de la Cruz, ating ilalagay ngayon ang kanyang katawang lupa, lupa sa lupa, alabok sa alabok, samantalang naghihintay ng muling pagkabuhay ng mga patay na nanalig kay Kristo upang isama sa Kanya. At ito'y mangyayaring sa kanyang ikalawang pagparito ng Panginoong Kristo na puspos ng maluwalhating kapangyarihan. Lubusan niyang papawiin ang kamatayan, papahirin ng Panginoon ang luha ng lahat
Aalisin niya sa kahihiyan ng kanyang bayan. Kung magkagayoy sasabihin ng lahat, siya ang ating Diyos na ating pinagtitiwalaan, ang inaasahan nating magliligtas sa atin. Magalak tayo at ipagdiwang ang kanyang pagliligtas. Tayo po ay saglit tayo po at tayo po ay manalangin. Aming dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw na aming Diyos na may hawak ng aming buhay. Ikaw ang naglagay ng hagganan ng aming mga buhay. Inikilala po namin, Panginoon, na Ikaw ang Diyos na tunay nga po, Panginoon, na nakababatid ng lahat. Yamang ipinahintulot niyo po na ang aming kapatid na Epipanyo, Panginoon, ay lumisa na sa mundong ito. Dalangin naman namin ang magagandang alaala at aral para sa kanyang mga mahal sa buhay ay manatili sa kanilang mga puso, Panginoon. Lalo tigit ang pananampalataya, yung pagkakilala at pagkakaroon ng iisang Diyos na buhay bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Nawa po ang lahat ng ito ay mamana at maangkin ang kanyang mga mahal sa buhay, Panginoon. Kaya naman ipinagkakatiwala po namin sa inyo ang pamilya, yakapin, alumin niyo po sila, Panginoon, at umaasa kaming bibigyan mo sila ng sapat na kalakasan, kaaliwan upang harapin ang mga hamon sa buhay, Panginoon. At sa pagkakataong ito, Panginoon, hayaan niyo po na sa magitan ng pagtataas ng kamay ng iyong abang lingkod ay matanggap po ng bawat isa ang masaganang basbas at pagpapala. Mga kapatid, nawa ang biyaya at pagpapala ng dakilang Diyos na buhay ang ating maranasan, ang pag-ibig ni Kristo at ang kanyang pagliligtas, ang siyang mamalagi sa ating mga puso at buhay, ang kaaliwan, kapuspusan ng Banal na Espiritu, ang sumaating lahat mula ngayon at magpakailanman. Amen. Ang masasabi ko lang po sa aming tatay ay super bait. Napakabait po ng tatay ko, masayahin. Yan po ang mamimistahan sa tatay. Ramdam namin na may naon ng aming ama ang aming pagmamahal sa kanya. Dahil ay hirapan na po siya, dinabanggit niya pa na, "Anak, bakit ba mahal na mahal niyo ako? Dati akong nasego." Sa amin po, namin kung paano kami marugain, alagaan, binigyan kanya na kami ng magandang buhay. Hanggang sa mawawala na po sila, minigyan masaya po rin po siya. Puro biro po. Pag lumalabas ako sa bibig ng tatay ko nitong mga nakaraang araw. Bagaman masakit, nagpapasalamat kami. Istindihan kami ng kagandanan ng Panginoon para malagpasan namin. Lalo na po sa akin, ang asawa ko ay Miss Edwin. Hirap na hirap po kami, pero kakayanin po. Sa mga kapatid ko, alam ko naman na wala na tayong magulang. Sana yung ating nagbakulod sa atin ng nanay natin at ng tatay natin, sana huwag natin baliwalain. Kahit wala tayong magulang, sana patuloy tayong magmahalan at huwag tayong mag-away. Yan na nga meron tayo, yung pinalaki tayo na magulang natin na magmahalan. Alam ko na ang tatay ko naging mabuting ama, naging mabuting lolo, naging mabuting biyanahin sa kanyang mga manugang, naging mabuting kapatid dahil maliit pa lang yan. Siya na yung bumubuhay sa kapatid niya. Kaya ang tatay ko, ang mahal po namin yan. Beyond the door
His hands were meant for different work, and his heart was known to none. He left his home, went his lone and solitary way, and he gave to me a gift I know I never can repay. A quiet man of music, denied a simpler fate. He tried to be a soldier once, but his music wouldn't wait. He earned his love through discipline, a thundering velvet hand. His gentle means of sculpting souls took me years to understand. The leader of the band is tired and his eyes are growing old, but his blood runs through my instrument and his song is in my soul.